Marami ang bitter dito sa pag-iikot ni Romualdez kasi parang napapadalas daw yung pag-iikot-ikot sa mga lugar na ito ni Romualdez, no? Iba't ibang lugar pinupuntahan ni House Speaker Martin Romualdez. Maraming bitter dito, nagagalit sila dito kasi merong programa na inilunsad itong bagong Pilipinas Fair ito, Serbisyo Fair na ginagawa po ngayon at marami ang bitter dito. Ang laki ng galit nila dito kay Romualdez. Ano ba yung gawa sa inyo ni Romualdez? Kasi threatened sila Kasi baka si VP Sara hindi maluklok na presidente at baka si Romualdez pa. Kaya marami na ang nagko-control na dito Galit na galit ito Tingnan mo itong mga tao na ito. May magandang nagagawa, nagagalit kayo. Pag walang gawin, nagagalit kayo. Saan ka pa? Ito nagtatrabaho, nagbibigay ng serbisyo. At alam naman ni PBBM yan, tinutulungan niya ang kanyang pinsan, hindi kagaya ng ibang kamag-anak dyan. Shoutout kay pambansang ate Amy Marcos. Imbes tulungan si PBBM, sinisira ang kapatid. Itong pinsan, nagtatrabaho para tulungan ang presidente ng Pilipinas, binabash. Romualdez vows to carry on with Bagong Pilipinas Serbisyo Fair despite criticism. So yan, napapansin ka-coffee ni Romualdez. Alam niya na may mga criticisms na ibinabato laban sa kanya pero kiber. Wala siyang pakialam sa criticisms nyo. Tuloy lang sa trabaho, tuloy lang sa serbisyo, sabi sa balitang ito. House Speaker Martin Romualdez has vowed to continue leading the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, BPSF, in different parts of the archipelago despite the negative comments that he has heard about it. Kung tumigil to, paano yung mga natutulungan ng serbisyo fair na yan? Sige nga. O, di ba? May matulungan lang yan na 1,000 sa isang barangay. Paano yung 1,000 na yan na nangangailangan talaga ng tulong? Gusto nyong itigil yan? Tignan mo itong mga tao na ito, makasarili talaga. Romualdez was in Calapan City, dyan po sa Oriental Mindoro, dito pong Sabado, March 9, kahapon po yan, to launch the 2-day fair. He is among the main proponents of the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Siya ang isa sa mga proponents nitong programa na ito. Kaya nandiyan siya. Ito ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy tayong mag-iikot at maghahatid ng tulong hanggang sa marating natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Hindi tayo titigil kahit anumang pambabatikos at pangungutya ang ibato sa atin. Yan po yung sinasabi ni Romualdez na leader ng 300 plus strong House of Representatives. Correct. Kasi solid ang HOR dahil kay Romualdez Not solely dahil kay Romualdez, under his leadership. Kasi refleksyon ng leadership yun Kaya solid itong HOR. May mga opposition man dyan, ang ilan-ilan lang, pero nakikiisa rin. Even yung members ng opposition, nakikiisa sa mga gustong isulong ng House of Representatives. Nasa leader yan Ang Senado, tinan mo ang Senado, gulo-gulo sila dyan, 24 lang sila. Nasa leader yan. Launched simultaneously at multiple locations nationwide on September 23, 2023, the BPSF is an all-encompassing service caravan. Think of a government one-stop shop but on steroids. Yeah. Parang lahat ng kailangan mo dyan, nasa isang lugar na. Hindi ka na mahirapan, mamasahe, lipat-lipat from one location to another. Ito, nandyan na sa isang lugar na yan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ating bansa, si President Marcos lang ang nakagawa ng ganitong klaseng programa. Exactly. Hindi naman kasi naiisip ng mga previous administration yan The BPSF in Oriental Mindoro, the very first in Mimaropa or Region 4B, is the 30th installment of the service caravan. It was hosted by Oriental Mindoro First District Representative Arnan Panaligan together with Oriental Mindoro Governor Yumerlito Doloro. Doon tayo ka-coffee siya nakakatulong. Diba? Yung iba, dada, hindi naman nakakatulong. Paano mo susuportahan yung mga tao na yan? Diba? Kayo sana tumulong na lang din kayo. Anong nagawa ninyo? Nakatulong ba kayo? Yung mga bashers dyan, di nakatulong, tamad pa. Magtrabaho kayo, makatulong kayo para umasenso ang ekonomiya ng Pilipinas. It followed the one held in Sultan Kudarat where a total of 150,000 citizens were served and over 1.2 billion in government aid services and programs were rolled out. Imagine 150,000 ang citizen po ang natulungan. Kung itigil yung programa na yan, paano yung 150,000 na taong bayan na yan na nangangailangan po ng tulong? Diba? Kung hindi kayo makasarili. Roughly the same worth of assistance is expected to be doled out in Oriental Mindoro once the BPSF concludes there in Sunday. So sunod-sunod na itong coffee, tuloy-tuloy na itong pag-iikot na para sa Bagong Pilipinas
serbisyo fair. Doon tayo siya nakakatulong. I-bash nyo lang i-bash yung ka-coffee pero hindi naman kayo papansinin. Sige lang, tuloy lang po ang trabaho. Aida de la Fuente, nabudol ako ni Robin Padilla. Wala stick ko. Best friend din ata ni Kibuloy yan. Maraming nabudol. Connie Rutledge, oy, Rasta Gomez, oh, maghanap ka ng promise ni PBBM na 20 bigas. Pag may naghanap ka, bigyan kita ng 2K. O yan, oh. 2K na yan, ha? Hanapan mo na, Rasta Gomez, oh. Ma'am Connie, oh. Magbibigay ng 2K na Gcash. Hanapin niyo yung promise na yan. Kung may makikita kayo, yan ang tanong dyan. Florentina Spinices. Oy, good evening ka-coffee si Robin. Kinakampihan pa. Kahit mali, no vote kay Robin. Yung kumakampi kay Kibuloy, yung mga senador, hindi dapat botohin. Sino-sino yan? Amy Marcos, Robin Padilla. Si Amy Marcos, tatakbo yan. Next year, tatakbong senador yan. Si Robin Padilla, hindi pa dahil may 3 years pa siyang remaining. Si Cynthia Villar, hindi pa rin. Si Bongo, baka tumakbo rin yung ka-coffee, no? Kasi pa-expired na rin ang term niya. Emily G, walang panahon kumuda si PBBM at SMR. Di gaya ng nakaraan. Puro daldal, puro yabang. Exactly. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Yan. Yung iba, lalong magagalit na naman yan. Yung mga bitter dyan, habang buhay na kayong bitter dyan, dahil naalis na naman po bukas ang presidente. Punta ng Germany. O yan, bitter na naman kayo dyan. Yung mga nagrarally, hindi na sila napansin dyan. Una, 7 days na yun. Baka maurong na naman yan eh. Gawin nyo ng ano yan, 2 weeks na. So, gawin ng 1 month. Medyo kinakapos na, kaya nangihingi na ng donasyon. Nag-post na nga ng Gcash eh. Doon sa live stream ng SMNA eh, no? Mag-send po kayo ng Gcash para supportahan yung kanilang prayer rally. Lito Ariola, tama kaka-coffee ha. Sa tama lang tayo, kaya kay PBBM tayo. Ron Magsi, isa lang kasi yung si Duterte at si Pacquiao ha. Si Duterte lang naman ang nag-umpisa ng lahat ng kaguluhan. Tapos na nga ang terms niya, kala mo, siya pa Pangulo at pumunta sa China. At bakit? Kaya siguro, binubuli tayo. Baka mga promises. Mga false promises. Louis Galdes, yung kakapi ni Pacquiao. Parang pangat pakinggan ng Pacquiao. Pastor Kibuloy na lang. At maka-China, ilang paso sa halalan. Malalaman natin yung kakopi sa 2025. Malapit na yan kakopi. Tama ka-coffee ha, tandaan natin yung mga senador na yan, bigwak sa eleksyon. Yung iba kasing senador, hindi kasi napapansin eh, kaya gumagawa ng ingay. Pilit na sinisiraan ang ating gobyerno. Pilit na sinisiraan si PBBM kasi hoping na yung mga bumoto kay Leni Robredo, makukuha nila yung boto pagdating po ng halalan na yan. Hindi, even yung mga liberals nga kumakampi na sa administrasyon. Kaya good luck sa inyo dyan. Tandaan mo ka-coffee ha, baka makita ka ng DDS, ikaw ang pagkapihan, sabi ni Marino Kalimpong. Ito yung di ba gaganda, mga threat na yan, mga banta-banta na yan. Sandra Valdez, kibulok na lang, sabi ni Sandra Valdez. Gemma Garais, oy, ibalik ang pera ng bayan, 50 billion at 125 million. O, nasa na yan? Explain na yan. Ganon ha, nakakahiya naman sa iyo ha, sana hindi ka makinabangan sa mga pagod ng mahal naming PBBM. Taong bayan din ang makikinabang dito eh. Pag nag-succeed itong gobyerno na ito ka-coffee, taong bayan din ang makikinabang. Marami ang makikinabang once na mag-succeed itong gobyerno. Kabaliktaran, kung bumagsak itong gobyerno, marami po ang mahihirapan. Yung iba kasi excited eh. Excited ba ako eh. Excited agawin ang trono kay PBBM. Antayin nyo, 2028 yan, maaagaw nyo yan. Kung kaya nyo, di ba? Baka yung kayamanan ni Gibbs, front lang, siya na may-ari, pero ang totoo, si Maudix Fentanyl ang may-ari, Connie Lumbang, yan yung mga chismis yan, hindi pa naman maka-verify dyan. Rasta Gomez, may ebidensya ka ba na kurap si PBBM, kahit nga allowance niya, hindi niya ginalawat sa COA report, perfect si PBBM, lahat nakadetalye, pati centavos, nakadetalye yan. At kung may nakita naman kayong mali dyan, di ba, edi reklamo nyo. Yun yan, may nag-comment nga doon sa live stream ng SMNA eh. Ang dami yung mga nagsisisigaw dun eh. Binabash nila si PBBM, keso ganyan itong gobyerno, lalo na si Maharlika, ganyan sinasabi niya. Yun naman pala eh. Kung may ebidensya kayo, hindi kasuhan ninyo, di ba? Simple lang yun eh. Para may managot. Anyway, sige, nasa Facebook sa atin, di pa naka-follow, pasuyin na lang, click na lang po ng follow, like, negative man yan, follow na rin kayo dito, like na rin kayo dito, total, nandito naman kayo nakikinig sa atin, no? Like and follow that, kung nasa YouTube naman po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. Sige, kuha na ng kape, let us move on ka-coffee sa ating next topic.